Sila ka 1 month, 2 months pa sila, may expect na sila karuay dayon mga makabawi dayon ba. Sa imuhang side sa TAF mga makaingon kag pension kag months ra. No. ROI normally is 2 years. Pinaka-pass is around 1 year, 6 months ROI. Ang sa TAF Per mismo. branch, yes. Per branch. Yeah. But of course, naalay gamay na mga nadugay gamay because of what happened during COVID. There were lockdowns. There were times that we had to stop operations. So, na-extend gamay, more 2 years kapin. But okay ra, nabawi na gyapon. So, Tungod sa sitwasyon tungod kay COVID. because of the situation. Had it been normal lang dito. Ato itong i-exclude si COVID, naara gyud sa 1 year, 6 months to 2 years ang ato ang projection sa ROI. Pero I heard you started, TAF started with dili lang ikaw. Dili ra gyud ako. Pila mo ka We are a group. So there's 5 of us right now. Uno mi sa una, ang usa ni buwag man. Okay. So officially 5, that's me. Ken Quizon, who's my marketing partner and director. Jay Lanete, akong kababata. RJ Kiambao and Riz Kiambao, akong mga akong colleagues before sa usa ka pharma company. So kami 5. But basically ang phase ako from the start nag hands-on and then ako'y kabaw sa mga pasikot-sikot. So mo na nga ako nailhan nga representative basically of the brand. Who shared or opened the idea to the group? Actually, ako o si RJ pod kay kami may mga arte pod sa buhok ba. So initially kani nga group kaming 5 Mga arte din. we used to have a previous business kaning mga shoes, kahilig sa shoes, Sneakers. sneakers, no? So it was Gabby's Closet. We renamed it to Flagship. Wala sad siya ni boom because we had our physical store. Nisod na tong mga online resellers, yung mga FB lang. So kansimi kay kami na overhead, na rental. Yes. Puhunan pa sa mga items. Sila is online, free, meet up, padala, so walay taxes, etc. Pero pila to ka months katong yung sneaker Katong business? sneaker business, I think it lasted for almost 3 years. Uy, dugi. And then we decided to give up and then came up with this venture, the same group, kay Kato. During 2014, 2013, medyo digsugod na ang revolution sa kanibitang fade nga technique because TAF, it stands for the urban fade. So diha gikan ang ato ang heart and soul sa brand kay years ago wa pa kay siya nauso, kami mo'y nagpauso diri sa Cebu. That's one, of course, the technique. Next is a place in Cebu where men like us have our own space na nakaseparate siya sa salon. Di ba kanang usahay mo sa salon, the kanang Like stylists, even the customers, medyo grabe lang chika-chika. Yes, sometimes, you just want to relax. Although I'm not saying super hilom ra gyud sa ato ang mga barbershops. Of course, there are some customers na mag-chika-chika with our barbers. Pero we still can sleep if we want to while gitupihan ta niya. Pukaon lang ta kung mag-shampoo na bitaw. So, moto plus we wanted an upscaled grooming service for men or a barbershop nga dili bitaw siya kanang naa sa kilid-kilid lang nga non-aircon. Of course, no offense meant to them because of maayusan na sila. But of course, katong mga ganahan og aircon, ganahan og kayahay, ganahan og limpyo pirmi ang tools, na hygiene, and then complete package na shampoo, na moisturizer, na masahe, na libreng iced tea. Dito ni spark ang idea nga we need this in Cebu. So timely to kay if I ask you kinsa may imong mahuna-unan nga way back 10 years, 11 years ago. So that's why it was like a break for us kay nisud mi during the right time. Sakto sa boss. Kay mura sa mabilong po ng mga men ba nga who wants to pamper themselves gani. Yes. Dili lang ka madto sa katong sa kilid nga ang labaha kay ang nakapagkuan, ba? I mean, hygiene wise, layo ra gid sa ato. Although I think naa naman sad siguro sila kay they have also been observing the emergence
of barbershops within Cebu, mga lahi-lahi na nga brand, no? And then naanay katong mga before nga non-aircon, they converted it to aircon already at a much lower price compared to us. Pero when you started this, when the group started the first branch, Yes. ang concept ba ninyo karon for the business ni same na ba gyapon from the original ninyo nga na goal? Yeah. It's basically the same with a little bit of tweaks from maybe the signature cuts that we have, no? Na-evolve siya, let's say from 4, unom na. The services that we provide, kay sa una, we did not have like the man perm. Karon na may mangita ang mga laki magpakulot. So we have this man perm that we introduced this year. And then we are also the barbershop na ay scalp scanning services. So meaning sa una, wala mi. Ang karon wasa na yung mga barbershop nga naingana. So meaning, imong anit ba? Imong scalp? Ano kung saan sa Bisaya? Anit is ano man ang diba? No? Scalp. Basta no? scalp. So, naatay gadget nga i-view na siya. Makita nimo through the cellphone unsa ang condition sa imong scalp. Is it dry? Is it itchy? Is it with dandruff? Is it red? Kay irritated or whatever. So, once we find out what it is, we have 6 therapies that can address that. So that's evolution in a way, but the branding itself, maura. So pa may nag-change. Maybe marketing. Before we used to just do pictures, but we incorporated reels right now. Promos, lahi-lahi po every year. Collaborations, events, no? So naasad tayo mga of course mga things that will keep our customers interested and also looking forward for new things na amo ma-offer. So in terms of marketing, was na mention man ka kanang daghan naman kayo ng style or daghan kayo ng tactics ron. Yes. Labi na with the advancement of technology ba. Sa inyong mga nasuwayan in all branches, unsa ang mga mo dili ko mga tanong sa ni succeed. Bang tanong di ka unsa ni fail asa mo yung dili to pull out na to kasi ang marketing. Unsa di effective. For us, ang ni fail ang kaning we tried to venture into merchandise, mga t-shirt. Wala kayo siya ni pick up. So kaning ang mga stocks dugay kay nahurot. Murag this year lang yun nahurot in a span of siguro 4-5 years. So dili siya fast moving. Dili siya fast moving. Wa siya gi-patronize sa to ang mga customers. Yes. Even if it wasn't that expensive, it was less than 1,000, but it's more of like a collab with a different brand po. More of basketball ang theme kay nagpaliga man sad ko before og basketball sa tough no. Ako rata tong tahi ba. But I think that's one, and for the purpose of marketing. And syempre, the brand is there. Yes. When people wear it, makita ang So they will know. walking the brand. ad ba. So, walking ad. ato may wala ni work. So, Merchandise. So karon lang sa mini venture back into that kay lisod man sa first try wala. Maybe soon siguro if ever na ami makita ang need for it, sige sudlan tani. I think timing pod ba. So wala lang yun namo to siya gi-replicate marketing strategy kay syempre marketing in terms of social media, ads like free na mga write-ups sa newspapers, like this kani mga podcast. Unya sani apay lain-lain may gisuyan but katumoy ni fail yun ang atong merchandising pero di ba na ang from what I kinaksuway lang ko sa Tough Food and then usahay lang matras lang ko kung wako'y budget. Okay. Kaya matulog ko sa ito biglit sa 60 pesos ra pero magmahay ko kay syempre di ka kay bawagin sa tinigamit ato sa unang bunting sa hygienic. Pero makabantay ko nga sa Tough na pud mo ningon ka fail yung merchandise pero na may products diba? Grooming Yes. products. How has it? Very good kayo because we have been the first also to introduce pomades in the market here in Cebu. Pomada. Unsa gay ka lang
kanang ingredient aning pomada kay pwede ba ni siya sa mga dry o Pwede. Dami tayo duha nga klase ngayon pomades na oil-based, na water-based. kana? Ang oil-based is more of katong hilig yun magkanang pompador, kanang brush up, medyo greasy. Lagi. But for those who do not like that, we also have the water-based. Easy to wash, hold okay po. Di lang siya kayo kanang Firm good, kayo strong. stylable again nga let's say nagbasket ta niya nabungkang imong buhok. Di na nimo siya masudlay balik. Whereas the oil-based, Yes. mas unsa pa na imong bungkag, sudlayo na nimo, balik yun na sa kato imong original nga pag-style. So, mao lang na yung mga differences, and then we have kana bitang different customers with different needs. So at least those two options are there. Kunya nahanap tayo ka ng sea salt spray, nahanap tayo mga usahay nag-introduce yung katong powder, na ako'y mangita o kanang texturizing powder. Kanda, I think from the start 2015 man ta nagsugod until now, gwapo gyud ang dagan sa atong retail pomades. And then we have also ventured into selling retail for shampoo. Kana among shampoo nga gamiton for services, for the service ba. Daghan mag-clamor. So nag-decide me, sige, why not? Let's sell it. Let's put it on the shelves. Ito'y baligya. And ang katong moisturizer namo, men's moisturizer. Moisturizer saan na, boss? Kanang face sa face ba? Face mo ba? So appeal pod siya namo gibaligya sa retail products namo. Pila ba sa siya? Ang saka moisturizer murag 300 plus siguro or 400 plus. Nalimot na ko sa pricing. Pero dugay man sa mahurot. Lagi. Very reasonable na jud kay. Reasonable, yeah. So far wala man hindi palagsan sa ang pricing kay giangay sa nato nga easy access ba. Baligya ka og umada na mahal kaayo. Di gyud mahalin because when we started also wa pa man may own brands na aming mga local brands o imported brands. So hinahinay ang gitangtang ang imported brands kay mahal gyud siya. Naagyod tay usa ka jar nga 1,000, 1,200, but sulit pod kay dugay siya mahurot. Pero of course ang mga tao medyo kita sila oy nindot mangyapon ang local at a cheaper price, maybe 50% less or 60% less than our imported brands. Mo to nahinay-hinay na gid og kawala among sales sa imported. So ay tangon ta na lang ni. Let's stick to local, and we have really curated maura ni ang amo ang offerings kay kung sobra na pod kay kadaghan sabok na. Ang uban sad medyo night time na kusog niya dili na, so we just retain those that we know are fast moving and sure gyud nga mahurot siya. So na-focus na ninyo ang things na dapat ninyong ikuan, dili tungod ka nang daghan na kayo mo og product nga Dili ta murag ka ng sari-sari store ba. Okay, we also want to make sure nga walay dead inventory. And naagi usahay nga dugay na more 2 years na, although dugay man ang expiry sa ato ang mga hair products. It takes 4 years, 3 4 or 5 years before na expire kay ang ingredients man pod all natural ba. But namin napansin nga dugay naman niya mugahi na usahay, so meaning di sad kay to nindot nga type of brand. That's why di sad siya mahalin. So ato eventually streamline ang tangid namo to. You mentioned na kay mga merchandise nga local ang local brands na rin. Yes. So dili na ingon nga kamoy nag-formulate na boss. Lain ang brands. Lain na mo ang supplier niya, branding. Branding plus the formulation involved may kay before siya i-introduce i-approve pa man ako. So yan pa ninyo. Yes. So everything is your final decision ninyo. Yes. So ingana siya. Who makes the decision boss? Kay daghan man 5 man ko. Usually ako. Ikaw kita nan. Karon ilahan na gyud nang empower nga ako na tanan kay kung magsipag agi sa group dugay kayo. And then of course before naatoy time nga brainstorm nya maghuwat pag vote sa usa. Mo na dugay nya. Eventually when they saw nga gipiyaan ko nila, and then they knew na most of the decisions that I made in the directions are okay man. Okay for the brand. Lipay raman sad sila kay di ra sila kana bang need na mo hands-on, need na mo kanang atubang og any other na mga concerns.
So they left it to me and to Ken. Kaming duha actually ang Okay. That's hands-on. nice, no? That's nice, sir. Kay, usually, di ba, there are some struggles if daghan ng mga owner. Yeah. Yeah. Actually, yes. Tinuod na kay siguro ano pod siya kanang di man ta pare-parehas og ano good kanang mindset. Okay. Di ta pare-parehas og decisions. Mm. Pero mo to giingnan lang pod na mga group nga ano lang, let's make it sure nga ang decision making is fast and then accountable pod ko. Let's say if they question me, ako po i-explain nga no. Ako silang tagaan og kanang sa ni accountability sad sa ako ang mga gibuhat nga sakto ra ni, but anyway if ever it fails ako sad silang sultian nga Yes. at least we tried no. Naamang gyud taon ta toy gwapo nga intention. Let's say katong merch. Sahay basulon ka bang ingnan dito Oo. So nari nga na na sila pag yun na. Oo. Not to the extent nga katong ingato nga kanangyan nga baso ba, pero you would feel ba nga may pagwa, may pagwagi ano da gibuhat na pa. Syempre we will never know unless we try. Kaya apart man gyud siya sa business, that's always there's always a possibility of succeeding or failing. So syempre there's no there's no way to know kung di sa yun mo i-execute kung sa imong mga iplano yung ginaunaan, di ba? So pwede rin, sir nga. Okay, friends mo from the start. Diba? Yeah. Colleagues and friends before you started the business. Makaingo ba ka na doable kids niya? Kaya uban, unlock yan. Either maruin niyo yung friendship kung magka-clash mo ba? Yes, it's doable, but nasa gyud times na kanang this is not for tough ha, salain ako nasa kilaing venture nga engaged with amigo niya kana bang it didn't work out kay medyo dito gi-empower na mo siya ni fail niya mo raming nailad so dili nindot karon di na gyud may amigo. Pero how do you avoid such kanang situation, boss? For tough it's more of kana transparency and then in the same manner kanang pakita nimo sa imong group nga you're really doing this. Nga it's as if inyuhan ni tanan and you really want to make things happen and succeed. Unya usa ka importante ana if ikaw ana ang gabuhat, magpasweldo sa did ka. Ako sweldo. It must have na sa dapat. Eh syempre kung pro bono ra pod, kami tanan equal ang amo ang mo earn me. Unya sila uban wala gid sila kanang legwork or whatever nga gibuhat. I think it's not fair. So mana storyahan ra pod namo. Pila ako si Ken na mi sweldo. Kay sila kuan man sila murag partner sila pero dili sila mo sa day to day. Yung I think ang key gyud is naa lang kay usa or duha nga nagpadagan sa imong business nga ano gyud ba silang duha nga accountable. So me with operations, si Ken with marketing, kaming duha unya ano lang pod kanang naanad na sad mi nga mao na ang setup because kung apil pa sila masamok or madugay ang decision making. Tay pa lang kadiyot lang. Magpasalamat to sa ang Istoryahe Cebu sa Workplace Cafe for allowing us to use their meeting room, one of their meeting rooms. And sila di ay usa sa atong mga venue partners. Salamat kaayo Workplace Cafe. And if kamo nakinahanglan mo og lugar kung asa mo maka trabaho, nga productive mo and or isag mag-chill lang mo kay naamon sa sila yung mga pagkaon diri o mga drinks lami sad og affordable hasta ilang rate sa ilahang paggamit sa facility day use o sa panay mo kuan monthly naa sila yung mga packages ana and affordable na jud kaayo sulit na sa jud kaayo. So napasalamat ang Istoryahe Cebu sa Workplace Cafe for being one of our venue partners. And balik na ta sa atong episode. Thinking no. Yes. Pila na ka branches ro ng TAF? Officially 40 ang nag-operate. So just currently pag July last week ni soft open ang ato ang Makati branch. So First outside first dito sa Luzon. Sa Luzon. Naman ta Vismin. Oo, namin ta. Mao sa ako na search Vismin. Vismin ang kuan.
So naata sa Makati, Legazpi branch. Pero sa Mao pero siya open. I-open siya last week. Last Friday. That's right. Naging semana. Nice. Feeling na ako mas mag-grow na siya, mas kay kung bali na siya, matod pa sa uban gud nga isod kaayo ang Visayas, specifically sa Cebu. Kung mo-grow ka dire, kung adto ka Luzon or Manila, most taas ang imong chances to succeed. I think so, but naabaya sa uban nga sikat kay diri nga brand ha, nya gidadid to, wala kay mo succeed. Just pwede ba ko mo mention og brand? For example, si kani bitaw ato ang Harbor City ba na or Dimsum Break? Dimsum Break. Isuway na sila dito. Isod na dito. Di kayo nindot siya og performance ko. Mubo? Yes. So, I don't know why, but lami ba yan steam rice, di ba? So, amot lang kung It's the place. Is it the place? dili man kay naman sila sud sa mga nindot nga locations, malls or food court. It's weird though. But, Weird, okay, amot sa dila ba sa mga pwede. Tagalog or what? Pero naamay kay mga bisita pud nga Tagalog, igari diri, mangita man og steam rice. Di ba? No gani. Kusog Pero just steam rice. Ha? Kusog just steam rice dili. So mo na, that's one example. Naap ko'y laing brands nga nadunggan nga wa sad kayo mo succeed, but hopefully, I mean, I'm very positive with TAF. Wapo man ang acceptance ko dito and naasad ko yung mga instances nga daghan, di ba super daghan, but there have been inquiries from people in Manila nga mo franchise unta sa brand. So ako sa na-question, bakit gusto niyo yung Cebuano brand instead of meron naman kayo your own Manila brand or maybe some other brand there nga nagpa-franchise. Naman dito. So ay siya kasi iba talaga yung tatak niyo and the way you handle the service, the haircuts, the quality cuts, and of course the total package ba. So sa ako ang end medyo happy kay ko kay niduta na coming from someone nga outside Vismin kay usually Vismin man gyud na ang partner kay Bisaya halos baka ng tanan ng mga areas. Yes, yes, John. O niya naay mga from NCR nga musultian na. I mean, these people I do not know, but they have tried having haircuts here in one of the branches, and they would say that every time they come to Cebu, that's part of their itinerary that they have to visit the branch. So, inko agwapo ni that's a good sign, and that will sad ka ng make sure nga kita dito naagi opportunity to succeed. Okay, yana nationwide na ta, and then next is comments from customers patupi diri nadi taga diri ganahan kay sila sa agi og serbisyo mo blossom gyud ni. So I think that's the stepping stone nga nakausat ang branch dito, then eventually God willing of course mutuo man sa gyud mi pirmi with God's perfect timing. So dili gid siya pugson kay sani like before naanaunta ni siya sani branch dito nga ni go niya wasan madayon of course ana yun biya dili ni will ni Lord. So in business also of course balikon ako unsay reason nga mo succeed siya, you have to surrender everything sa Ginoo ba nga imo isalig niya ang success, di ba? But of course, with your work, no? So, dual siya. Iyahang will, ampo ka nga, i-bless ang business, and then at the same time, do your thing also, kung saan mo. Ang story sa Tough Boss, based sa imong gisulti, o sa ako sa naibawan, sa ako sa na-observe, kay nagdugay ko sa Manila niya kasuway sa kwatok tong imong mention siguro dito nga similar kunuhay. Pero when I tried dito ko magpatutupian so na I tried once dire ko nga nailahi kalahian. I'm not sure kung asa basta there's something na lahi unya ang tanong ko na mention mo kag sa i-surrender sa Ginoo, were there makita na ko gud nga daghan yung branches so nindot siguro ni unsay mga challenges nimo na encounter? Siguro handling manpower also medyo usapod na sa
pinaka-challenge when having a barbershop. Kaya dili man ni siya mga machines ang nagpadagan. Tao man gyud mo buhat sa service. So kung absent imong barber, di man ang head. Kahit sa labas usahay. Ano po siya kanang rockstar po, di ba? So there's a way how to handle it because ang nakanindot po ako coming from I have a corporate orientation. Okay. So I've been in sales for 20 years. Ang akong mga nakatunan sa ako ang trabaho, akong i-apply sa barbershop. Ano man ko, naaman ko sa pharma industry, so more of customer service maganda. Yeah, naasad ko yung people management role. So the way I handle professionals, that's the way I handle them also. Kailangan i-professionalize mo sila. Kung maldito sila, kung rockstar din sila, hindi pwede mag-clash. Kay usukol man sa gina. So, in a way, ang amo, before they come in, explain na namo tanan sa ilang sudlan na sa ilang contract, explain na kanina ani mga certain sanctions na mga penalties. Mao na. So, explain. Pirma sila. So, once nga naasad sila yung mga violations, explikaran. So, that's one of the pinaka challenge yun, how to handle that type of service business. Kung imuhang tao is kanang skilled. Okay. Siyempre, muha lang sila. Wako sila. So, they have that type of mentality at times. But, success story is that there have been people nga ingana, pero we have turned around their attitude and mindset. Mas ma-better sila. Dili ingana na ilang mindset. It's more of kanabang win-win situation ba? Because if they earn from the shop and the shop owner earns, syempre long term, ilaha pong kaning mga customer base, sige magiganha, no? So, naaman sa may mga internal trainings. Importante po na siya. May it be kami mo organize or outsource siya, but with those trainings different siya. From the science of the products that we offer, the services that we offer, to like consultation ng mga topics, good grooming topics, personal good grooming, attitude po nga topics. So, kinahanglan imo sa gina siyang i-appeal kay once in a while you have to remind them kana nang employee sila. And then na-asset sila ilang own higher management, which na ay rules that they have to follow. Kaya kung wala, sa sign na, pwede naman ka mo resign if you want to go to a different brand or if you want to put up your own, go. Pero hindi rin siya ingana ka sayon ha, amo silang inadaan. Because you might have the skill, but kuwang ka og entrepreneur's mindset, lisod ka. Kung skill na puro imo, lisod. So, I think those challenges come and go, and then you just have to be bitang alert on how to solve that problem ASAP. Di mo padakon. Once ka na ay nga yung problema, solve baron dahil mo. So, makainon ka, boss, nga ang kanang namo ko na wapo kasuway sa kuha na, wapo ka-client o ka ng barbershop. Ang amo is mga salon. Okay. Similar siya in the sense kay service and then yung manpower yun, no? Yes. Ang uban kay, nindot na gani sila o kuhaan, ilang dato ng ilang kliyente, mubalin sila lain na sila. Yeah. Nasulba na mo nga. Makaingon kang na kay system na to solve it. Actually, di yun ani mo ma-sulbad because you cannot hold someone kung unsay nga ganahan buhaton. Bawal na, normally madole ka na, di ba? Just like me sa corporate, kung resign ko sa ako ang current nga job, tungod kay mobalhin ko sa Pikas because it's a better opportunity. Biyaan din dapat ko. In the same manner, maura po nang amo ang apply. But we pep talk before them really doing it. Naiuban nga mapugnan or mustay, naiuban nga katong desidido na sad kaayo, mubalhin. Pero na same time, bumalik sila. Kaya din, nagkanahan lagi ba nila? Okay, more ka namang suway-suway lang ba? Maybe some of them are given like false promises. Yes.
ingnan nga mao na ang gwapo diri. You will never know also until nga tuwa ka dito. So once they try it and then makumpara nila sa atoa, siya ay mas nindot man yapon sa balik. Pero you do have like a person handling the HR. Nangara ko yung staff po. Yeah. Kaya wala ko, ikaw yung pumuhandol na sa before, when we started, yes, involved ko. But, gibuhian na nako siya nga role yun nga directly ako because di na makaya po. And you also have to make sure nga in a way, di isa ka magpaila because I do like kanami itong mystery customer. Kada bang sige, train mo niya yung branch. Di isa ko magpakita. Wala, 9 times na makapakita ako, wala na ko yung buhat. Pero 9 times po nga, dili, swak sa akong schedule, so di ko nila makitaan. Mukalit na ko visit niya. Kana bang, di ko magpailayla. So, I have to... Pero hindi ka magmaskara-maskara. Di, wala naman tayo mas. Wala na ba? Para lang anatuli ba nga mga no, So, I act nga ka ng murag ka ng regular, ka ng normal customer. Go sila sa ilang routine. Ay guman, diha na ako magpaila-ila. So, if ever okay tanan, comment. If ever may ko, uy, nalimtan ba ito ni mong ingani nga gitulyo sa imo, remind. So, besides me doing that, I have also my staff going around the branches to ensure QC, do audits. Kay lisod po, dili ni mo maano yun, maiwasan nga na ay minor nga di nila sundon or malimtan nilang buhat. So, that's the key also for kind of bitaw consistency. Kay tao mo tuyo, na kay tao mo bantay, mo random check kay sahay mo ang mga tao if walay magtanaw mo ano man kanang mulikoy or balaks or relax kamay ba. Pero boss, regarding sa branding, is it intentional or strategy ba na ninyo nga ang uban ng good nga mga businesses permito ng ilahang personal nga branding as the face of the company, as the owner. Ano ba? Ikaw dili man mo sa tanaw na ko ang imong gi-push is the company itself, the name itself. Of course. Part It should be that way kay ano man siya kana bang nara ko sa likod basically. If need ko mo atubang o need ko magpakita, diha ra ko. But dili siya kana bang muratag narcissist kaayo nga ako ning brand o dapat ako pod mas ma-connect pod, di ba? Ko ka-mention of brands na kay. Bali, narcissist. Ikaw ang tagiya, ikaw pa yung ambassador. Bra na. Wala ko mention ko maingon na siya narcissist. Pa Bello. Kinsa may kailan nimo kana aesthetic man. Ana. Di ba? Sa kuan sa grooming baron. Wa ko'y nakita pa so far nakita. Kanang si UA. Si Joseph Sabello. Di ba? I'm not saying narcissistic siya in that sense pero ni-grow iyang brand tungod sa iyang personal brand. Kang boss, lahi iyang gi-push. Because si UA Manggod, si Joseph Sabello started as a vlogger man as content creator. So iya ra pong gigamit ang iyang name to be a key to success of UA. Which is okay ra kay depende pod siya sa sitwasyon. Hadit man siguro ako kung content creator. Leverage naman mo imong leverage naman na mo kay following. So let's say whatever you do, suportaan sa tanan to sisto kay that's a different situation. I think that's acceptable for me. Pero in our case, we started out this as a brand yun. Eventually diha na ilan nga ay kami dahil lima may ganda. So, dili yun siya ingnon nga, let's say sa mga ads na mo na ay mention sa amo ang mga, wala siya. Most of the ko nung kitaan kay not everyone knows. Yes. Because they only know ang ilan na ibawaan, ang tough ragid. Ang brand. The brand itself lang. Correct. So, which is, I like it that way po. Para focus sila dito, no? Sa to ang brand. Kita mo na again kung ipatawag ta tungod kay na yung mga interviews or na ay let's say sahit tawagon ko kanang mga panel sa businessman or even sa schools speak ka tungod kay pamutan o kanang mga na ay class dito nga related to business
Pangutana unsay ipa-share ba yun sana akong start, unsay mga do's and don'ts, etc. So, okay ra. Wala yun yung problema. Pili na ko kay strategic sad kayo mong makita sila ako sa uban nga same sa imuha nga status boss nga kung dili ra o sa imong brand, dili ra sa imong business, strategic na dili ikaw magdasa imuhang kana nga business kay makakahig ang uban what if naa kay construction na sa ginagawa na di ba from what I learned from you naa kay laing mga business aside sa kantaf o mao ni kipila kadako ba nimo unsa man Sa karon mao na lang ni naasab kay usa nga gisudlan before nga ni fail, which was a coffee business kana bitong stall kiosk. mga kiosk. Murag ni nabuhi itong mga almost 2 years. Nakapa-franchise ang taong mga around 10 kiosks. Wa na tanan, zero na yun. Di yun siya ka-sustain because let's say for example kaning mga low price na to like si DM o si UB. Daghang sa una. Iya po siya ekspanirado. Daghang yung branches. Napay at siya surviving yapon naagyapon siya iyang mga branches. Pero katong pag-sprout niya nga murag every week na ibag-o. Wala lagi. Wa gyud ma-sustain. So dito sad nako na find out nga if you're into coffee business, lisod siya i-low price nimo. Kay volume man imong need. Mao sad. Di man siya kaning pareha sa mga sit down nga aircon nga kada gyud coffee shop nga pina mainstream brand. Natanaw na nakita nako daghan siya ni Sprout. Pero mas steady siya. Mas taas ang capitalization pero mas profitable kay taas man pricing nga kay laing offerings kaysa kung gamay na imong price di ka buhi. So wala sa karon mo kanira si Craft ang ako ag yung 2015 mo nagsugod boss. Kamo pa kamo sa inyong branch wala pa mo mag-franchise. Kano sa mo nag-start mag-franchise? 2 years after. What para sa mga businesses nga feeling nila they're ready to franchise. Unsa may kinahanglan nimo nga tan-aw based sa imong experience before ka you have to make sure that your systems are in place. Of course, naka-ROI na ka, nindot na og dagan ang imong negosyo kana bang one sign was that people used to go to our first branch na naay mga around 20 to 30 people who will wait in line to get their haircut. Di gud sila mohawa. So yung nindot yun and then usapon part naman to sa amo ang vision is magpa-franchise. Apil na din na siya from start. But we never published it. Naaman may mga amigo nga ni Duol. Gusto kanang base nagpa-franchise na mo. Sila yung namutana. So when we started also, we already had our corporate lawyer. So gipa-IPO na sad namo ang brandaan para sure ba nga kung naay mangopya mapadalhan og love letter sa among abogado. Kay naa naman sa among vision daan nga mag-franchise. So what the first steps gitarong na gid namo daan para in case nga go na mi ready na in place na tanan. So syempre appeal maguna sa pangutanon sa franchise protected ba mi ang brand ana. So yeah, we are. And then mo na ni Duol. Sunod na pwede Duol. Di go na yun. Parang lintan boss, muduol ko. Nainay mo doon, ay interesado pag karon kay bawo sila na kung kinsa may mga nakakita niya, interesado kay ganahan sila sa serbisyo sa TAF. Kung sa franchise, unsa may estimate lang, dili specific pila man. Sa karon siguro nga time no, makaingon ko na sa average lang ha. Kay ang akong tanaw is between outside mall and inside the mall. So of course mas mahal yun. But in between siguro prepare kag 2M para sure. Kung unsa na siya boss kung outside 2M average that will be all na sa 2M ang 2M. Franchise fee, mga supplies nimo, construction, security deposit, business papers, aircon, furniture and fixtures. Okay. So mo na katong mga everything barbering related kami. Pero katong sa mga business permit franchise. Hiring and training amo apod. Ano ba? Yes. Dili sila ang mopili. Naa sila say to choose the barbers that they want kay initials amo asa
Among ipasa nila. Okay. They can decide. Hindi bigyan na Hindi ni. nila ko feel so we give them a chance also to kanang approve it and moingon sila di magkuan ganahan ato. So mamili gyapon mi sa among pool. Interview na po sila ipasa na po sa ilaha. So pwede nga pitan na ako location. Either ako na or anak ko mo mukuha mo list ko na. Pwede ni nga na. Pwede. Yeah. Not necessarily nakakasasod sa mall. Not necessary, but ang important is natin itawag nga protected area for every franchisee. Dapat 1 km radius dili sa makatuko line branch. sa current branch. Unlike lang sa mga special instances like here in IT Park, na duha nga labangon nimo. So siya. Ihara man ang duha. So okay ra. Oh, yeah. Yes. Yan siya. Hey, if you notice IT Park, ang brands, nabi tagduha ka branches. At least ha, Jollibee, McDo, Starbucks, Puro na tagduha KFC, Rose. Pero same lang Sitaw. ako na tagiya. Same. Yeah. Okay. So nga na siya. Those are exemptions to the rule. But let's say kung nakakasay nga nga location, imo yung i-measure ang 1 km radius. Kung wa gani, Yan, nasan may tawag nga murag right to first refusal kay say kung makita po namo nga need naman sa gyud siya butangan. So amo sang offeran nung nakatukod na dito. If iyang dawaton, to. If di siya, that's the time we can entertain. So mga ingana nga concept sa amo ang So mo help mo in terms of location areas. We can help if naasad may naka-line up nga gi-offer sa amo. Okay. But if wala po, hindi sila nakita nga potential, normally what I do is mo ocular ko. Mo check pod ko. So mo ingon ko mo di mi okay. Di lang ta ngita paglain. Kay we want to make sure also nga everybody happy ba. Kay kung dawato na nakatanan, kami ra may always happy. Sila medyo dako-dako yun ang risk sa ilang end kay base niya gidawat lang niya di dito nindo, di ba? Yeah, for us kung greedy kay mi, daghan ba actually mga na-turn down sa mi because of the reasons nga duol siya sa current and because bati po ang location, di kayo siya ano ba? So kuha na siya that is part po sa inyong pag-assess sa part sa franchisee. Yes. Na it's not just ako mo franchise ko nimo automatic dayon. Na kay kay kwarta. Kay kwarta. Sa akong tama na imong kwarta kung sure pud ta nga delikado ang imong gipili. Okay. Nagdabi na sa name sa business. And then syempre di ko ganahan basulo ni ako nimo nga gisugot ko, di ba? So again, before we sign anything, storyaan yun ako tarong ang engage into the business. So kana siya. Yeah. Boss, 40 naman ka buok franchise mo. Apil na ng mga franchisees na lang. O ba, no? Yeah. Naaba ba yung certain limit nga may mga pilita mo pala eh? Antod, anira na. In Cebu or nationwide mo pasabot? As the business itself. Wala ay anlita. Kutob sa na ay available nga nindot nga spot. Butangan ta na. Okay, naaram Dili ta mo limit. Kaya syempre ano na gud na grasya na gud na, di ba? But again, the concept is or the dynamics are katog yung pag-check sa location. Yeah. Kung naa ba siya duol. Kaya ginahansan mi nga maprotektan ng business owners ba, o franchisees. Kay usually mag-cannibalize na. But again, depende yun siya sa location. Mo ano ra pod mi ba? Mo hatag pod mi og kanang insights, mo explain sad. So only nindot yun ang only kay daghan pa kayong opportunities especially outside Cebu. May personal ko, boss. Personal ko. Kuan ba? Kanang makahinom do pa katong bata pa ka kung sa jud mo ang original na dream. Ganahan ta ko professional basketball player. Na ko dream. Yeah. Layo sa kuon. Layo ra. Layo lang. Pero pwede na to itong mga jerseys nimo. Ha? Itong mga jersey ba? Collect sa jerseys. Ba? Naaman ko yung mga collection sa NBA jerseys. Sige, pakugduwa ron ng basket.
Pero masuway ka anak nga varsity murag ni suway na akong try out sa una sa San Carlos. Unya murag wala ako gipadayon kay sayo kaayo. Sayo. Sa buntag ba ang tryouts? Oo. Niya. Katong time nga college pa ko, hiling mi maglaag-laag. So, ka next day, di ko kamata, wala na lang ko kadayon. Pero, there was that dream, ganahan, maugyod doon akong pinakaganahan nga, ibutang bitaw sa kanang mga slam book sa una, o gano'n. What is your ambition? To be a professional basketball player. Until now? Wala na. 46 na ko, di na madami. Pwede mag-coach na lang or mag ano. Napaliga ganin ka, di ba? Yeah. Hanggang sa... Pero nahunong na sad kay di na sad nako ma-manage pod ang pagpaliga. Kaya sa management boss. Kami ako nami ka ng agency. Sila naasan. We're just managing 1, 2, 3 businesses. Okay. Maximum 5. Oo. You're managing 40. Somehow, mga branches. Indirectly, Because you cannot say that I manage all these branches kay na may managers. Yeah. Nasan sila. So it's more of ano na lang yun siya kaning from macro na lang siya na scope ba. Ang mga minute nga mga concerns pinaka last resort na naabot na ako. Meaning ako mga staff na ako staff po nga train ako. If they can address it, sila na mo sulba dito. So basta ka nagka-free time ron? Kaingon ba ka nga, Juan? I could say yes. Kay dili man sad everyday need nimo tutukan ang shop. Kailangan na may system in place. So na kay masaligan nga tao dito magpadagan pod. Pwede naman mo mag-random check, pwede na ka mo adto anytime nga ganahan ka. Kunya na asan may system nga maka-check sila online sa ilang mga dagan, no? So mo nakanindot di kay siya hago kay wala man kay tay inventaryo. Unlike if you're into food business, medyo toxic po ba kay daghang pilferage, daghan ka ng mga house show. Yes. Ang idea mo guna ka boss nga kung magkadaghan mo branches basta mag-franchise ka, magka-busy po ka. So sakto sad nga. Dili siya. May owner sila. No? Yeah, and then I think that will be applicable to food chains. Or maybe kaning convenience stores with high inventory. Busy na sila. Need man nimo ma-monitor halos everyday ang dagat sa imong stocks. Stocks mo sa nimo na supplyan mo sila. Supplyan nimo or let's say sa imong supplier pod. Sure baka nga mahatag sa imo para imo mapasa pod sa imong mga branches, ana ba? So mas lisod na. Nano kay anak boss? Na tulo. Ganahan man ka nga mo take on sa tilaan ni. Puro babae. All girls. So ino na ba sila basta babae kuno kay kuan kanang tawag na kanang namona gaba mirisi kay kanang pambayad. Pambayad pambayad mga nakaila. Pero okay ra ni lipay ra man sad ko mura na hinuon kanang number 1 fan ko ni Kobe. So si Kobe is a girl dad, puro babae ko anak. Base na timing ko diba. Wala ako tanan ako anak ang initials K and B. So Keisha Brianna, Calista Blair, Kalayla Bihati. Puro K and B. Kung dili ka magnegosyo, kung wala ni si Taff, unsay nindot nga sudlan ng negosyo kung naa ka opportunity to karon? Kato pickleball nga course sa ko. Pero di na murag late na sad. Daghan naman kaayo ka nang nagtukod. Daghan na kayo courts mo daghan na sad. Puros na court. Ang akong passion karon is kung ganahan ko magtukod og negosyo nga ako ra. Ano siya fitness gihapon siya related. So more of kanang combat sports plus recovery. Combat sports like boxing, nagboxing MMA, boxing, MMA, Krav Maga, Muay Thai, unya murag mixed martial arts. Kana nga mga disciplines ba, more fitness, self-defense, unya pwede ka kanang inter-club ng mga duwa. So apilan po na nimo og kanang mga ginagmay nga equipment like treadmill, bike, free weights, suspension trainers. Dili ka katong mga gym nga
Daghang mga machines, okay, mahal man na. So besides that, na siya recovery part like na kay sauna, cold plunge, na kay sports massage. Ayan ninyong kopya ako idea. Yung kopyahon. Wellness, murang wellness. Yeah, kay ang mga tao sa karon more into wellness na sila. Yes. If I asked some of my friends from the kanang alcohol industry, ubos yun ilang sales. Kaya wala na kayo ang mga saan naman taron Gen Z. Hindi na kayo tig-inom sa mga bars or if ever mo adto no sila, usara ka botilya. Mao na for the whole night. Mao na nga unlike sa among time sa una mo gasto gid mi katong college pa ko gasto gid. So tujug kag mga buwan. Taas ang alcohol sales karon, ubos na kay. ubos na daw. Tuwa na ron sa coffee, pickleball, running, sports. Unya so ang uban ang ako nadunggan is adto mo tambay sa McDonald's, mag chika-chika. Fries, unsa pa na ilang mga order. Yan ako na trip ron sa mga younger generation. So, late na if ever kung sold ka sa industry sa pickleball. Medyo, kay daghan na gyud kaayo ng parehas, let's say sa ako ang usap mo mo una nga ni sud lang sa ako ang una-una kay naasa gyud unta toy opportunity. na-invite pero wala sad mi man dayon kay murag lisod pud ang location. Lagi sa Kay syempre, you need to find a strategic location nga di ra pod kaayo sudlo nun. Na may uban nun gani sudlo nun na ay tao gyapon. Pero I think ano lang na because they have already kanang book na. or naka-make na sila og kanang naka-build na sila sa ilang clientele. Let's say basketball court to, wala pa toy pickleball. Yan sa basketball ang daan, na may mga to kasi sudlo nun. So ilang ibutangan og pickleball, badminton. Di sa mo tong kadaghang tao. Kay multi-sports naman. Pero pwede dito yung mga boss. Mo complement to yung mga ginuhunang business, mga recovery. You need a big space lang po. Ay, mao sa lino. Siyempre for Mo iwa dire sa Cebu City. wala, di gyud kabuhat. If ever na man, mahal sa Mahal kayo. Di po nila ibaligya. Dili. Kay as a business ko sa Kung mag-mall po ka, sama tayo. Mo ipuan mo ba pickleball court dia dagang kay na recovery. Duto. Pero pizza SM mo, SM nga seaside. Ako kay lang pickleball nga court dia. Ila naman to, thirsty. Kadto. Gwapo to kay both sides na agad. Yung dos. Wala mo soda to kay butig duwa pickleball. Ako di masad ko tigduha. Ako rin suway duwa. Okay, kung suway ang duwa ng pickleball. Kay ngayon nag-basket pa ko og kaning boxing. So sa ako kutob sa kaya pa. Maybe pickleball soon if ever di na ko ka duwa kay sa edad po, di ba? Magkatigwang, magkalisod po ang atong lawas mo recover. Muna recovery din. Nag-start na ka ng recovery, kaya muna kaya ako, nakakoy monthly maintenance yun sa recovery. Masahe. Ya, kanang so na og kanang cold plunge. Kay makatabang mo yun siya. Last na lang boss. Yeah. Ambot lang, kung napabukay man may naan. Kanang managing a business, kanang mamta niya ako pangutan na kay daghan lang gyapon na bisan pag dili ikaw mo manage ng franchise. Still, you need to keep oversee everything, di ba? Unsa may imong kanang regular day nimo, unsa man ka puno or unsa ka relax. Depende ra gyud kay ang nakanindot sa ako is I keep a calendar. So let's say na ako schedule sa karon. Di sad siya pareha everyday ang ako ang buhaton. Kalendar magkuan ka, journal ka. Diri sa phone. Na mabutang naman or sa laptop. So digital ka. Digital. Tanawan ako sama na. So naka-prep na ko daan, let's say. Karon, kung naaman ko interview o di kabaw na ko daan sa akong buhaton. O ang usual gyud nako nga pinaka-relax are Sundays kay family day, church day, Saturdays normally. Kung wala yung mga ingani, naarasan ko sa balay. Yeah, Monday to Friday, diha ang routine nako will be sagol, work, sports, work and sports kana. Pagkikita time ko for sports di ay. Kaya kailangan siya kay kana bang distress. For me magod kung magpasingot ka, mas mawaay mong stress, mas mawaay mong mind sa mga minor problems or mga diverted ka kay sa sports temporarily, but it also gives me that kana bitong feeling nga ighuman masulbad na to nako itong akong
kaniyang lansulbaron or that task at hand. Murag ko ano. Dito ko mangita og energy ba? Small happiness. Small happiness. Kapoy sa ng sports kay syempre sa basket kapoy, boxing kapoy. Pero after that, murag na kay renewed energy ba kay murag mapagawas ni mga toxins. Yeah. I think mao na nakatabang lang sa nako nga mo keep on going kay syempre mura kag discipline sa imong health. Yeah. Naapod kay kaniyang lang atupagon sa imong family, sa imong business, sa imong work ana. Ano lang yun siya, manage lang yun properly. Kay if magpadasad ka nga di ka mo tarang og una-una unsaon nimo og spend sa imong day, lisod pod. Tinuod. Ma-burn out ka. Burnout yun. Wala, that's why I ventured into the corporate nga flexi time kay free ko makabuhat sa akong need buhaton. So let's say sa sales output oriented man siya. So di siya office job nga kaninglan 8 to 5 na So dito. So dahil times nga magsugod ka og 10 AM, mahuman ka og 7 or times 8 sad ka magsugod, mahuman ka 3. So with that, ka extra time, pwede ra nimo gamiton for some other productive things. Or relax. Or you can rest. Hindi ra po. Depende yun. Ikaw ra may mo paminaw sa imong lawas, ikaw ra mo paminaw unsa imong kaya buhaton for the day. Basta ako lang yung mentalities, dili ko pwede magpa-burnout kay napabahay ugma. Napabahay ko yung future nga yun una pod nga nahan man sa tanga. Bata pa man ako mga kids no, so buhon ginahanta makakita po sa atong mga apo sa ako apo. So kana ang mga ang daily routine and kaning ako mindset pod is to make sure nga balance tanan. Wala term na work-life balance ba? Sa mga gusto mag-start of business or na negosyo nakasugod na. Unsa may imong mura tagkuan ni mga kuan ka ng Miss Universe. Unsa imong ika-advise nila nga sa imong nakatunan over the years pag-manage. Mga basic lang gud na kinalanaan nila ba for them to succeed. Kung starting business ka, kanang lang yun nimo siya tutukan until nga dako na siya. So I used to do it hands-on with ko. Mao na nakanindot. Okay. So from there, once kabaw na kung say sa sikot-sikot maski nagpiyong ka nakatug ka, kabaw gyud ka nga dili ka mailad. I think that's one thing that you need to do. And next is of course always make your brand or your business better every day. So kanyang lan pud yun mo i-ensure na siya. Pareha na katong earlier question nimo. Unsay mga nalahi na from 2015 until now. So naagid siya evolution no sa mga offerings nato. So kana, and then next is imong mga tao kanyang lang sad yun nimo kaning alagaan. You need to manage them properly kay they are the key to the success also of the brand. Okay, di man ikaw ra. Maybe you have the capitalization. Syempre that's very important. Pero in any type of business, nahamon gyud kay katrabaho. Mga tao nimo. So they will also make or break your business. So kana siguro niya, I think again, for me wala gyud kayo siya ingnon nga Bible para sa tanan ba. May playbook. Saon wa siya playbook saon. Naalang kay siguro mga basic fundamentals nga before sad ka mo engage into business, dapat naa na nimo. Kay lisod man musud kag business dito pa nimo siya kanang ang imong katunon is more of na lang mga improvements when you see na wa ni siya mo work. Okay. When you see nga dapat na miss out nga dapat i-inject nimo sa kaning business. Mao na siya no, but before you go into business na sad kay blueprint or plan. Unsa imong intentions ba, like when I mentioned earlier pagsugod pa lang namo na may plano mag franchise, mao ni siya na may ganing vision pod no. And you also have to make sure nga your brand stands out no, kanang something unique. Mao to timing pod lang nakauna pa sa industry. Di ba? There's also perfect timing and then
being different from the rest. So unsaon man na nimo, lisod pod dili sad kay ka basta-basta maka-produce og kanang ideas ba. Kay ikaw binaguna. Oo. So bago to, di ba, sa kanibitang usan ako nga business nga ni fail katong sa coffee. I thought I could replicate the success of TAF. Pero dili gyud ay. So even if mo buhat kag new business, there's still chance nga mo fail even if na kay usa nga successful nga brand nga nabuhat. Di gyud siya garantisado nga mabuhat sa to sa So nagyapon ni chance gyapon ka na fail. Yeah. But it succeeded for pila ka years. almost 2 years. Kay lagi ni So naka-ROI ka na ka boss. Naapod siya, naka-ROI mo, nagpadong naging break-even. Kaya ang uban nga investments, nalugi na po ba? So, I mean, wala tayong mabuhat kay di isang dato mahibawaan kung wala na ito gisuwayan. Di ba? Naamo ko nung kay, naamo siya gipasa na ka boss. Naamo ko nung kay event nga upcoming, ka na mo run? Yeah. Unta, no? But unfortunately, because of the conflict or the unforeseen circumstances sa event day, we had to cancel it. Cancel? Dili, postpone? Dili sa, kay wala pa may kapili og lain nga date. So, cancel yun. September 12, unta. Run? Run. So, okay lang. Again, tanan-ana mahitabo is naang rason. So, tingali. Maybe next year or maybe late this year, tanawon pa namo. Okay. Kanyang lang naman sa din siya planuhan balik. Ano ba existing promos ron ang kada branch, boss? Normally sa mga branch nga bago na sila intro rate. Intro rate. But we will have a promo soon during September 13 sa amo 11th year anniversary. Okay. July man mo start, di ba? July or soft August? open July 2015 pero ato official anniversary August, September 13. September. September 13. Yes. Mao na to official. Sa ito pinadulan. Daulan na kay Banawa. May mo diho, ang duol mo. Daulan may kay Banawa. Dito sa 8 Banawa Central. Unsay duol sa may Pardo, boss? Ulan Banawa gyapon. Banawa. Or seaside. Seaside lang ko man to. Well, thank you kay boss akong. Yeah, thank you. Imong It's my pleasure. Hello. Kay at least ba kanang makita gani ang among mga kauban nga nagtry og negosyo. Nga dili ka kinahanglan jud dayon nga kuan gud kana mo dako dayon ang imong kapital na. And kani sa mga nabasa po nako, normally kung magnegosyo ka, dapat extra income na nimo. Kaya na ako'y nabasahan nga kanabang muutang sa or kaning kuhaon gikan sa kanang mga credit card na sa ni purchases. Sige magana. Kung sa may mong advice na. Dili gyud siya dapat. Mas better kung naa kay extra income, mao to imong ipang negosyo. Kaya when we started, 5 man mi. So nagpooling mi of resources. So basically, na may yung porsyento, but sa tanan namo wala to namo giutang sa let's say whatever nga bank loan or whatever. So opposite is uban nga ingon nga mo loan ka sa bank. Naay uban loan. Usually that involves those who have like kanang mga big na bitaw nga mga loans. Okay ra na. Katong mga dinagko. Normally mo loan mangyapon na sila. O parang utang lang, utang ko niya kuha maron 50,000. Ano akong invest. Dili nimo yan. Para nako dili ko mo advice. Mas mayo extra na nimo nga. Kaya nga naman boss, unsa may difference? Because lisod kaayo na kay magpatong-patong imong utang. Ni-utang na kaniya to start your business. If it will not succeed, yan na, but na kay utang. Kay utang dito. Ya diri posible na apa kay magyaan nga utang. So, mao na ako alang i-share because I also read about it niya, which is nakahuna na ko tinuod bitaw. When we started also, wala man sudamo borrow ang money. Ako, personally coming from my incentives to sa work, set aside na. Set aside. So dito namo siya gi-venture ang katong instead of putting it in the bank. Ato na yung negosyo. Eh, bangko, usahay, ubos ba na kay interest, di ba? Pero risky kayo. Risky. Risky. So, again, when you enter into business, naagyan ka dapat, kanang ready ka dapat, most fail.
Basta sugod kag business, everything is a risk dyan na. Oh, Sugal man na. sugal. Sugal It's still man na. 50-50 because naman say chance mo succeed. Oo. Oh. But again, when and how fast, di isa di mo na matubag. Oh. Pero based sa katong daghanan ng pangutana na Okay. katong sa mong failed nga business boss ba kay daghan tag mga katulad na to. When did you and your partner, kay partner to? Duha ra may ato. When did you decide nga, "Uy, let's pull the plug on this one kay murag Kuha na, katong medyo ni naanay duha tulong nga nisugod og ingon sila nga di na nila ipadayon. franchise ani? Oh. So, dito ko murag pag-monitor sa namo sa mga branches, wa man gyud ano. Wa gyud kisaw, hingaw ba. So, kada kita na gyud nimo bisag unsaon sa namo og market, bisag unsaon na mo og kanang pangita og ways nga mo earn. Let's say nagpa-pop up carts mi kanang ay mga events like mga business meetings, school events, naa may buhat nga kanang cart nga madali dito portable. Yeah, amo ato pero kung naay franchising nga need, pawabra na mo. So bisag ingana, lahi-lahi pud nga types of marketing, promos, introduce me og new flavors, magyud. So, sa ingong di ka ni boss na namo pinakitaan nga mga ingana gapon nga mga negosyo pero ni-exist gyapon sila. I don't know their finances or their cash flow. Makaingon ka nga murag dakog chance na risky kayo nga kay dakog chance nga fail based on your experience. Sa kaning coffee business. Katong yes, okay, even katong mga naguna, hinahinay kusog man nilang mga pagsirado. So nakakita sad ko nga kami ingana sila ingana pod pag-ano na ko, pag-analyze na ko, kay volume based siya. So unsa man day po? Is there a way different way to go or to approach it nga pwede siya mo succeed? Pwede, maybe you don't open branches. Sa katong successful lang na branch, pwede just retail lang. Pero kato ganing successful nga branch, hinihinay na sa gani. So, kaya wala siya nahitabo. When you go into business also, tanaw sabi mo kung di ba siya fad lang, kay mo naman siya na fad lagi. So fad lagi po na siya karon? For me, katong not the physical cafe, pero katong low price ba kay ila ba yung target ato or more of students raman, kay kaning mga coffee drinkers good ato magyapon sila sa sit down. Kunyang ingredients ba yung ato or kanang liquid, ang amo pong buhat is real ang among coffee. Kanang yung thing from ground coffee ba, ila is all liquid man. Sige, i-challenge si Kanye Boss kay mo rin. Kung yung supan ni kinaham ka, nakasuway mo ka na, pick up coffee. They're good. They're doing good because even if take away sila, ang pricing nila, sakto. Naaman sila mid man sila. Mid na tinailan. Naaman sila sa 100 yata, ang pinaka-barato. Hindi sila itong 99 or 69. 99 is okay. But they started, ang kato ang pasabot, mga 39. 39 minutes. Kaya kami, nisa kami, 49. Ang pinaka-last na mga price was 59. Hindi yapon makaya. Kaya kanyang lang yung volume. Na ako'y question mo sa imuhang coffee nimo, did you came to your mind na maybe we should translate this one into sit down? Into a cafe. Naato sa among plano, pero walay capitalization. Naa sa plano. Budget-wise. So, medyo, ano na sad mi, na dishearten na mi gamay, tungod kay nagsigig fail ang katong mga franchise na mo. So, syempre, lisod pod kay, nahiwala to, mga amigo na pod na mo. So, at least, di na pod kay inon dako kayo ang nalugi sa ilaha. But if you would have the capital dun. Okay kayo mag-coffee shop. Coffee shop dyan ninyo. Pwede diga. Kukuso diga po. Bisa Okay. coffee shop. Yes. Okay. So, gyapon. Sa pag-ingon ni sir na over 2 years na ni profit siya. If nakuha na naman na sir na maybe we transform it into physical sit down cafe. Ako ang istoryahan to ng sumong partner. But maulagi, medyo tungod sa nahitabo sa mga kiosks. Ano lang sa ta? Relax ang sa ta. Murag Chills. isod kayo ng stress ba? So, had it been nga naay capitalization san siguro, basin pwede. Okay. Kato siya, ako partner, siya may naa sa expert sa coffee.
So ako is more of on the business side, like the franchising, operations, marketing. So at least lahi-lahi may og scope, tinabangay mi. But kana kay ka until now madagan ko makita nga moabling mga coffee shops nga kanang sit down nga atuon gyud og tao. Yung wala sa man nga brand bag ko ni. Pero na kita gyud kag tao nga standby. Mo patronize gyud. Yes. Even dito sa amoa, sudlonon man amoa. Pag-ana sa akong wife gahapon siya. Kani among giadto. Ya daghang tawo siya. Daghang tawo mo standby. So naagyan din na ano. So compared sa ito lang sa top, sir, di ba, mo namin ka ng mga radios, namin limit kay di makompetensya ay. Sa amo, nabatayin ako sa among barangay nga, halos ka, mga wapakakatikang o 20 ka o antikang na sila yung coffee shop, So, okay ang business. Basta nalay sit down. Basta sit down. Yeah, of course, you offer kana kung lami, nga balik-balikan ka. Something unique. Something unique or kana bang quality. Okay, coffee usually. Kung coffee drinker ka, ikaw ra magikabaw mo kanang identify, di ba? True. Pero kung di sa gyud kay ingon coffee drinker, basta lang kabaw ka nga lami ni siya. Kanya komportable, maka-wifi ka, maka-chika-chika or maka-trabaho ka. Kani. Trending man ni siya, amot lang ka, abot pa rin yung trend. Controversial man ni siya. Sa Manila, siguro kay dugay na ni siya nga bus, labi na sa mga freelancers and kuan. Remote workers pa. Nga ang coffee shop, himo na namong Sabayan. Unsa may mo ang view ana as a business owner nga sa tan-aw na ko na ko idea nga nung gi-allow na sa Starbucks, gi-allow na sa uban ng mga big branches. Na ko idea pero I want to hear it from you kay ikaw na should you nga nindot ba siya nga strategy or should that be kanang discourage? Which one? Kana bang gamiton mupalit lang ko kanang 250 nga cup drink nya putang ko diha nya gamay kay lang table una ko kaya butang mga butang diha kaon ko diha croissant masala diha nya pila ko ka oras diha stay I'm working man nya I'm using it ang uban ng reklamo mga customer nga dinong gagamit yes unsa imong ko ano na business for me murag di siya sakto pod medyo disrespectful pod ka kung mo na buhaton nga stay gyud kag half day whole day unya mura na nimong second home imong opisina. You should do that in a place like this. Workplace, working space. Dili ka sa coffee shop. Coffee shop, siguro akong makaingon, maximum siguro pwede ka mo stay mo trabaho 2 hours. That's acceptable for me. Mula pa sa gani ka ana niya murag imo nang monopolize na imuha ng mura na kag ano dito hari na ka dito. Sayo pod. So as a business owner, ang say mo ang take anang ako nga i-limit na nimo. Normally di man nasa nimo pwede malimit mo. Kay babash pod ka. Wala may written rule about that. And I have not seen any coffee shop saying na naasa say limit sa imong pag standby because you also have the freedom of what to do inside the coffee shop. Hindi lang sad tayo nun maka disturb or whatever. But kana lang siguro alkansi ka sa kaninga space kay usa ra ka tawo nya 250 ra yan whole day siya nagstay. Nya nakapunta to siguro lisod pa nga 4-5 nga pwede mo wala mo dayon. Wa na kay di man kabuhawa, di ba? Ang nahitabo sa uban nga sa food maguni usually. Naagin sila time limit 1 hour and a half especially katong mga gagmay nga. That's the buffet. But let's say for example katong bitong gagmay lang kaya nga locations. Or if ever daghan mo obliged ka nga let's say kitang upat obliged ta nga na order per person. Inaabay yung time mo ato tag coffee shop kita ra duha ni order kita nagchika-chika ra. Kansi pod. Lagi. So I've seen some people doing that right now. Kani sa bar nila ako na experience ganigingnan mi sir naatay ano sir ha consumable 700 per head. So kasi upat ta anang lang ta mo spend og 28 700 imo 700 because ako usang nabantayan kaya uban lagi dito nga batanon usa ra ka beer 150 the whole time na sayaw na samok Alkansi kayo. Ako I would understand from a business point of view kay
okay, kay weekend po na. So, syempre, daghan ng tao. Loss po nila kung maura to eh. Di ba? Ang nakita na kong nagibuhat sa uban nga kuan nga coffee shops kay nakay wifi. 1 hour ang wifi. Pwede ni mo yan, or 2 hours. or pabayaran ni mo wifi. Dito ka mabawi. Ato bawi. Okay na na. Kaya na mag-coffee shop gani, di mo provide og wifi. So, maingon sila, naami pero voucher niya na kay bayad per hour or per 2 hours, whatever. Mukuhan ko sa customer service kay ako na nino na ang gabi nga. Kalimot ko pangutangan nimo. Oo. Daghan na kay kag branches. Daghan na. Bisag katong sa mga inyuha lang ba dili sa franchise. Unsay mga kanang mga di man tanan yung mga customers kay ma-please nimo. Yeah. Naamang kay unsay ni stick out nimo karon nga complaint sa customer nga makay ko nga yawan mo may paigay ang buto na address pa. Unsay ilang mga complaints sa una? Normally duha man ang usual complaints kanang naay miscommunication sa booking sa appointment. Kana. And then next is kana bitawng dili wala daw matuman ang iyang gusto. So, ever mo reklamo, tawagan na ng diretsyo. Mo investigate sa unsay nahitabo sa branch, sa people involved, way out, then compensate. So booking and kanang sa and miscommunication sa kuan. Miscommunication, Kay sometimes amo may itudlo sa barbero nga kung ingon sila nga mao nilang ganahan, kabaw ka nga di kaya sa iyang buhok or sa texture. Bati siya na sa mo. Kanang let's say ang picture ni Brad Pitt, gwapo mo kanang mga buhok. Lahi man ang texture nila kay kanang mga Europeans is lahi po grano ba compared sa Asians. So di gyud na niya makuha. Di na makopya. Really. Listen. Kay kanang lang man po sa texture sa hair. Brad Pitt ng one. Sample lang na ba? Brad Pitt. Okay, ang style sa buhok, bagay nila, di bagay nimo. Naiuban ana. Because of the texture. Diha na daugon. Daugon lagi. Yes. Lahi man ng texture per race sa Asians lahi. Americans lahi. Europeans lahi. So di gyud siya di gyud siya makuha gyud. Kung iyang reference is let's say si TJ Monterde, pwede kayo. Pwede ra. Ray Baguio. Pwede kayo. At Korean reference pwede na kayo. Pinoy naman po, Asian. Kinahanglan din ka magawa Or even Korean, Japanese, kaya ra, Pinoy, pare-pareha. Kasi same yung texture sa buhok sa Koreans. Pare-pareha naman. Europeans dili. Dili kailangan na ilang grano sa Sir, nagiging ko nakatunan. Ambot na kaamininan. Thank you. Thank you, guys. Yes. Thank you. Okay.